Akala ninyo, ano kayo, panalo kayo. Hindi. Nagse-self-destruct kayo. Administration, nagse-self-destruct kayo. BBM. Kasi, yung ginamit nyo pa si Torre, nabastos tuloy yung pagiging general ng tao, ginagamit nyo si Torre. Torre, wala ka sa hulog eh. No? Salita-salita ka pa. Ang suggestion ko sa'yo, huwag ka na magsalita. Sa kauna-unahang pagkakataon, maririnig ho natin ang mga punto de vista nitong si Capdado Enrique kaugnay dun sa isinampang kaso sa kanya nitong si General Torre Diwata. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gustong sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, tinanggal ho muna natin yung ating mga senatorial candidate dyan sa Gedli kasi nag-adjust ho ang numero. Itong si Pastor Apollo Kibuloy from 52 ngayon ho 53 na. Kaya hindi pa ho natin nakita yung official ballot, no. Yung i-download ho muna natin sa Comelec. Sa mga susunod na video natin, ilalagay ho natin diyan sa Gedli yung mga updated number ng ating mga sinusuportahang kandidato. Pero bago ho yan mga kababayan, ito talagang si Lucas Bersamin. Kagyat nakadepensa ho siya dito kay Marcos Jr. Sa bagay, ano nga naman ang trabaho niya diyan kung hindi depensa ng mga kabalbalan ng kanyang amo na si Marcos Jr. Naturingan ka pa ng mga naging Chief Justice pero puro falsipikado ang mga pinagagawa mo. Alangan naman magsinungaling itong si Congressman na Ungab. Ito mga kababayan, pakinggan natin ang mga banat nito si Lucas Bersamin. Yung, gang. Tinawag na fake news ng palasyo ang umano'y mga blankong pahina sa pinirmahang 2025 national budget. Bihira. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, malisyoso raw na nagpapakalat ng fake news ang ilan kabilang ang isang dating Pangulo tungkol sa national budget. Hindi pinangalanan ni Bersamin na sinasabing presidente pero naunang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na invalid ang budget dahil umano sa mga blankong alokasyon. Dapat daw ituring na kriminal ang pagpapakalat ng ganitong klaseng fake news. Wala raw pahina mula sa 2025 national budget ang hindi nasilip bago ito pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Imposible rin daw na magkaroon ng blankong alokasyon. Yan ho ang naging pagdepensa nitong si Lucas Bersamin kaugnay dyan sa budget na pinirmahan nitong si Marcos Jr. Falsipikado ho, pinirmahan pa rin. Kasi nga naman, maraming kikita dyan na malapit dyan sa Malacanang. Ang problema ho dito, Congressman tuloy, Executive Secretary Lucas Bersamin, nagsalita na rin ho itong si Senator Amy Marcos kaugnay sa budget na yan. Heto ang sinabi niya noong nakaraang taon pa. Nakaraang taon pa lang ho mga kababayan. Nagsalita na ho itong si Senator Amy Marcos kaugnay dyan sa falsipikadong budget na yan. Di naman ho namin sinasabing pinirmahan ni Marcos Jr. na blanco na tila bagang blankong cheque ang ating 2025 budget. Siyempre, nalagyan na ng laman yan. Ito talagang si Executive Secretary Lucas Bersamin. Parang eng-eng naman eh. Alangan naman na pipirmahan niya, blanco. Natural. Yung mga blanco, nalagyan na ng laman bago pirmahan. At yung mga ilinagay na figure doon, panigurado, maraming kikita dyan. Kaya naman ho mga kababayan, noon pa lang hong Disyembre sa nakalipas na taon, nagsalita na ho itong si Senator Amy Marcos dyan sa falsipikadong budget na yan, na pilit dinidepensahan ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Ito ang mga punto de vista nitong si Senator Amy noong December 18, 2024. Dumating ang ika-11 ng Disyembre, ang petsa ng pangalawa at huling Vice Cam meeting. Uulitin ko po, ang ikalawa at huling meeting itong Vice Cam na ito, minabuti kong hanapin ang mga papeles at dokumento bago sana magsalita at magbigay ng anumang reaksyon. Ngunit, sa kasamaang palad, hanggang ngayon, lahat kami ay nangangapa sa dilim. Walang mga detalye o paliwanag, ni walang konkretong numero. Ang tanging hawak ko ay ilang datos ng DSWD na tila linapastangan, sabay ang PhilHealth, sabay na rin ang DepEd. Kaya't sa kabila ng pagnanais kong makiisa, hindi ako pumirma sa kahit anong papel hinggil sa Vice Cam report na yan at nagsusulong magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto
para lamang ipasok ang akap. Lakihan ng bilis-bilisan ang MAIP at pagpiestahan ng DSWD. Papaano naman ako pipirma sa blankong kulang-kulang na papel? Nako, yan ba yung pinakita nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na blanco? Ngayon ho, itong si Lucas Bersamin, dinidepensahan niya. Kesyo fake news daw. Di naman namin sinasabi na pinirmahan ni Marcos Jr. na blanco yung mga papeles. Ang sinasabi natin dito, dun sa By-Scam, dun sa By-Scameral Committee, doon ho yung mga blanco na pinirmahan ng mga walang yang congressman at walang yang mga senador. At pagdating dyan sa Malacanang, pinaglalagyan nila ng figure. Yun lang naman ho ang ating dyan. Kumbaga, malamang yun ang nangyari. Binigyan ng hinayaan ng executive na maglagay ng kung ano-anong figure dyan sa mga blankong dokumento na yan na ipinakita netong si Congressman Isidro Ungab. Yang si Congressman Isidro Ungab, meron hong access yan sa mga dokumento. Ikaw, Lucas Bersamin, nung napunta sa inyo yung dokumento na yan, malamang nung ipinakita sa iyo yan, meron ng mga figure. Kaya yung sinasabi mong fake news ni Tatay Digong, wala naman sinasabi na pinirmahan ni Marcos Jr. Ang problema yung nasa Bicameral Conference Committee. Pinirmahan nila yung mga blankong dokumento at ipinasa siguro diyan sa Malacanang at doon nila pinaglalagyan ng figure. Mga walang yato. Huwag nyo nang lokohin ng sambayan ng Pilipino kaya nagagalit sa inyo yung si Capdado Enrique. Dagdag pa ho nitong si Senator Amy Marcos sa hindi malamang dahilan ni wala akong natanggap na kahit anong tugon. Hindi pinakinggan ng aking pakiusap. Naku, nakiusap pa pala ho itong ating Senator Mangga. Mantakin nyo, mangga yan, pero nakikiusap. Siyempre, kailangan magpabangon yan kasi tumatakbo siya ng pagka-senador. Pero minsan, hindi nyo ho makikita ang larawan niya dyan sa Gedli na yan, na naiikot-ikot kasama ng ating mga senatorial candidate. Ano hong masasabi nyo dyan sa mga kasinungalingan na yan, itong si Lucas Bersamin? Sa bagay, pwede ho natin sabihin hindi nagsisinungaling itong si Lucas Bersamin. Pero ang ating issue dito, noong dumating sa Malacanang, ang mga dokumento na yan, malamang mga blanco yan. Nung ipinakita dito kay Bersamin, meron ng figure, yung replace, yung merong replace tapos merong blanco, di ba? Meron na hong laman yung mga yon. Kaya ikaw, Lucas Bersamin, huwag kang magbibu-bibuhan, kaya nagagat kang si Capdado. Cap, baratan mo na sila. Ito, babanat na si Cap. Maintain silence para lumabas sa lungga yung mga kaaway. Kasi na-observe namin, maraming pinapasok sa amin na sa grupo, sa FGF, itong administration, maraming nakipag-meet, maraming kumakabit. Tapos yun yung with the intent na i-monitor yung kilos namin, yung galaw namin, i-monitor yung aming mga intensyon. Sa sobrang dami ho ng FGF, talagang napasukan na ho sila, no? Kasi sabi nitong si Capdado, pagka ika nga napuno na ang salok, palabahin mo na lahat ng miyembro ng FGF para talagang makalampag na itong administrasyon na to. Napakarami ho niyan, mga kababayan. Hindi yung nagbibiro yan si Capdado pagka sinabi niyang madami ang miyembro ng FGF. So, nagwi-weed out kami ng mga hindi ka nais-nais, no? So, ano lang, at least nalaman namin. Tsaka dumaming troll, tsaka vlogger na bumibira sa akin. Okay lang yon kasi screenshot lang ng screenshot yung mga kasama, no? Screenshot ng screenshot, pag umikot ang mundo, yari kayo. Yari talaga kayo. Good luck sa inyo. Kaso abutin ninyo. Kaso, pagka nagkaroon ng People's Court, People's Congress at People's People's Court, People's Congress. Tatlo yun Tulog pa ako So, ang doon, akala ninyo kayo, panalo kayo. Hindi, nagse-self-destruct kayo. Administration, nagse-self-destruct kayo, BBM. Kasi yung ginamit niyo pa si Torre, nabastos tuloy yung pagiging general ng tao, ginagamit niyo si Torre. Torre,
wala ka sa hulog eh, no? Salita-salita ka pa. Ang suggestion ko sa'yo, huwag ka na magsalita. Huwag ka na magpa-interview. Hindi mo alam yung sinasabi mo eh. No? Kung magpa-file kayo ng kaso, file kayo ng kaso, inciting to sedition, sana dinagdagan nyo, inciting nyo, rebellion, mga ganun, kompletuhin nyo, tapon nyo lahat ng kaso sa akin, haharapin ko. No? Yun na nga nag-offer sa akin na lawyer, pati lawyer's fees, sasagutin. Merong legal team na i-arrange, tapos nun, pati pera, tinanggihan ko lahat. Hindi ako yung tipo na I will cower in fear. Mga loko-loko kayo, mga administration, ano? Ay, nako, ang hina ng utak ninyo talaga, no? Yung mga nag-a-advise sa kay BBM o kaya kay Tamba, ano kayo eh, ang hina ng utak ninyo eh. Ay, meron pa kayong pa-connect sa akin na mag-suggest kay asylum. Gagamitin nyo pa yung mga tao na inosente na magsasuggest na itakas ako, punta akong Malaysia. Maggago kayo, mangbunggong. Hindi ako kagaya ni Bantag at ni Tebes o ni Pastor Kibuloy. Haharapin ko kayo. Kala ninyo. Harapin ko kayo. Ang hudyat ko, pagka lumabas yung warrant of arrest, bababa ako, papakita ko. Magpapunta ako sa kalsada. At sige, hulihin nyo ako. No, okay lang sa akin. Kahit patayin nyo ako, okay lang sa akin. Tapos na yung buhay ko anyway. Matagal na akong patay. Manood kayo ng vlog ko kasi. Like, share, subscribe. Not kayo ng vlog ko. Kasi, ano yan eh, nandun yung buong buhay ko. Kaya sana, kung nag-research kayo, manood kayo ng vlog, utusan yung mga bayaran na vlogger ninyo at mga troll, naknan tokwa kayo. Hindi wala kayong karespeto sa tao, no? Ganyan yung nature ninyo. Ayan, nakikita ng tao. Nagsisimpatize yung tao sa akin. Yun eh. That's why it is more beneficial na tahimik ako para makita mismo ng taong bayan yung kawalangyaan ninyong lahat. O yan, di nakikita. O ngayon, self-destruct kayo. Lalo kayong madadali. Sabi sa inyo, madadali kayo. Hanggang January na lang kayo. Yun yung tingin ko yun yung basa ko. Hinihintay lang namin si Trump eh. Oy, Trump! Happy outtaking ha? Bukas ka na pala, no? Is welcome by the international community. Now, as soon as Trump sits down as president, tapos yung gera sa Ukraine niya. In fact, luto na nga eh. Wala na si Zelensky. So, ano na si Zelensky. Okay na si Putin. So, magkabatiin dalawa. So, tigil yon. Yung Israel, ongoing yan. Aayusin din yan. Pero marunong si Trump eh. Aayusin niya itong China. Yung area dito sa atin, sa Pacific. So, para makipag-usap ang China, ang tingin ko, opinion ko lang, gusto nyo inciting to, to create his own foreign policy. Ang tingin ko dyan, si Trump, pagka kinausap si presidency, hindi basta-basta makikipag-usap tong si presidency ng China. So, kinakailangan may idangle si Trump na parang come on, hello, pare, usap tayo pare. O, presidency, usap tayo. So, ang basa namin, ang idadanggil dyan ni Trump, sige, tanggalin na si Bongbong. Good luck BBM, good luck. No? Pagka nakaupo yan, yari ka, BBM. Hindi ako yung kalaban mo. Yung kalaban mo, yung, President ng United States na ang kalaban mo. Galit sa bangag. Galit sa bangag. Ayaw niya ng nagdodroga. In fact, ang i-adapt ni Trump na sa drug war ay yung digong tawag doon, digong model, Duterte model ng drug war. Gustong-gusto ni Trump gayahin yung digong model ng drug war ng Pilipinas. Ano meron doon sa digong model? Kami na bakal, no? Kami na bakal. Talagang matakot ka. Kung nagdodroga ka, iluluwa mo na lahat. No? Kaya nga, delikado ka, BBM. Sabi sa'yo, mag-hair follicle ka eh. Wala ka na. Tapos kayo, yung mga kasama mo. Kaya nga, Armed Forces and PNP, the first order of the day, pagka umikot ang gulong, no?
pagka umikot ng gulong at napuno na ang taong bayan and they to take command of the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police. Kayo mga nandyan, magtimbang-timbang na kayo, galit na ang taong bayan, hindi ako yung galit. Galit na yung taong bayan. Kung wala kayong pakiramdam, sorry sa inyo, good luck. Now, yung taong bayan, they will recall the armed forces, I believe, no? They will recall the armed forces, take command of the armed forces, at yung mga ayaw mag-command, you will be retired. Under investigation, pending investigation, and forfeiture of your pay and your benefits, yung pension nyo, mawala. Yun yung basa ko sa mga kababayan natin. Spokesperson ako no? Yun yung dating, yun yung nilalango yung kape ko. Yun yung dating. So, delikado kayo. That's why, enough, AFP, PNP, enough of the doing nothing model, no? Enough. You have sworn to protect, to uphold the Constitution. You have sworn to protect, serve and protect the Filipino people. Maliwanag sa ating saligang batas. Had you stated that you are for the Filipino people, and if you have acted in behalf of the Filipino people, hindi mawawala yung ginto. Hindi mananakawan yung PCSO. Because this dates back to December. Remember, in December, nag-withdrawal of support ako? 20 mil lang yung pumirma. So, walang kumilos walang kumikilos. So, hindi mawawala yung PhilHealth na yan, yung 60 billion. Hindi mawala yung walang yung ano na yan, yung flood control project na walang bakal, no? Hindi magkakaroon ng mga insertion sa budget ng 2024. Hindi naayos sana yun, na-repeal sana yung 2024 budget. Ngayon, nasa 2025 budget tayo. At puno ng blanco. Blankong cheque. Blankong pages. Ano pinirmahan ni BBM? Kayong lahat na pumirma dyan, bitay kayo. Bitay kayo. Bakit? Because you have conspired. Ako, ano lang ako? Inciting. Kayo, conspiring to plunder the country. Mabigat yung offense nyo. Ako makulong ako. Kung pepekehin nyo yung kaso ko, kukulong nyo ako, okay lang, lalaya ako, buhay ako. Kayo, bitay kayo sa taong bayan because yung taong bayan mag-ano ng death penalty, magpapasa ng death penalty. In the event na yung taong bayan naglabasan nyo sa kalsada en masse, and pumanig yung armed forces at saka yung PNP kasi no choice ang AFP at PNP. Because kung hindi sila gagalaw, they will face the challenge of obsolescence. Ilang vlog ko na in-explain yan. Ma-obsolete kayo. Because nasa taong bayan, yung kapangyarihan. Intindihin nyo yung nakikinig. Nasa taong bayan yung kapangyarihan. Hindi pwede na kayo masunod AFP. Tao kayo ng taong bayan. Pinapasweldoan kayo ng taong bayan. Ito ito lang ang nakikita ko kung bakit kinasuhan niyang si Kap Dato. Sa tingin ho natin, lumalakas ang pwersa ng FGF. Lumalakas ang pwersa ng FGF. Dumadami talaga ang miyembro ng FGF. Kasi kung wala naman ang tagal na nagsasalita ni Kap Dato, paulit-ulit lang mga sinasabi niya. Sa totoo lang sinusubaybayan natin. Yan si Kap Dato. Nung palang withdrawal of support, kung ano yung mga sinasabi niya noon, talagang, kumbaga rin-remind niya lang yung ating mga kababayan. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang siya kinasuhan ng inciting to sedition? Bakit hindi pa noon? Kasi meron nangyayari behind the scene na hindi natin nakikita diyan sa grupo nitong si Kap Dato. Kayo mga kababayan. Pero ako, tayo dito sa PH Update, no? Kahit anumang pagkilos yan, lalo na yung alam naman natin na kaalyado ni Tatay Digong, kita naman natin, no? Talagang taga-suporta ni Tatay Digong yan si Kap, no? Doon sa ibang mga aspeto ng kanilang pakikibaka, siguro hindi tayo sang-ayon. Pero dito sa isa na to, na panggigipit, dahil lamang sa paglalabas ng saloobin, meron tayong problema dyan.
Yung ginagawa ho kasi ginawa ho sa kanya ni Torre talagang tahasang panggigipit ho yun. Kitang-kita naman ho natin yung mga kapalpakan na kabalbalan na nangyayari dito sa administrasyon na to. Isa ho itong si Kapdado sa mga nagsasalita. Kaya yung ginawa ho nila na yan, malamang sa malamang, kung sakaling arestuhin niyang si Kapdado, yung mga batchmate niya, kakilala niya sa AFP, mga mista niya, maganda-handa ho itong administrasyon na to. Ayan, inciting na naman. Sige, kaso kayo ng kaso, okay lang. Bato nyo sa akin lahat. You are weaponizing the revised penal code, all Philippine laws, and the Constitution, against me, against the Filipino people. And that should end. Hindi na pwede yung playbook ninyo na ginawa nyo kay Bantag. Bababa si Bantag. Bababa yan. Bantag. DG Bantag. Manda ka. Pagka ito, nagsabay-sabay, sumama ka, bumaba ka, bigyan ka namin ng safe conduct pass. Bigyan ka ng PNP ng safe conduct pass. Tebes, bumaba ka. Bigyan ka rin ng safe conduct pass. Lumabas kayo. Pero walang promise ng ng posisyon, ha? Gagawin nyo lang to para sa taong bayan, You shout out. Inciting to sedition naman. Pangatlo, sige, bahala kayo. Kasuhan nyo ko ng kasuhan. Sino tinakot nyo? Ang hudyat is, hinihintay ko nga yung warrant of arrest Hintay ko, yun yung hudyat ko No? Subukan nyo. Kasi hindi ako magtatago. Lalabas ako. Papakita ko sa sarili ko. Pusasan nyo ko. Sino tinakot nyo? Manggago. Kayo ang nagbabiolate ng batas. Kayo ang ng konstitusyon. Bumaboy. Kayong bumaboy ng mga agency, kayo bumaboy ng mga tao. Pati yung mga Pilipino ngayon nagbablog, putya bayaran. Anong klase yan? Sinira ninyo yung moral fiber ng taong bayan. And now we have a hard job to correct that. Sinira nyo Ang pinag-usapan nga namin, aayusin ba natin to na yung mga vlogger na yun paparusahan kasama ng mga na conspiring to commit plunder kasi tumatanggap kayo ng pera o whatever. So mag-iikot ang gulong. Kaya sinasabi ko sa inyo mga vlogger na bayaran, mga troll, screenshot lang ngayon ang nangyayari. Pero pagdating ng malapit na takdang araw, malapit na, kayo ay sasamain. Kaya magbagong buhay kayo, mga Pilipinong halang ang bituka, mga Pilipinong walang kakwenta-kwenta. Because hindi pwedeng mangyari na ang Pilipino ay mauuwi sa mga bangag, mauuwi sa mga walang katorya-toryang Pilipino na pera lang ang habol, pera-pera lang kayo. Mga plunderer, mga komunista, tatapusin namin to. Hindi, hanggang buhay ako. Kaya patayin nyo ko. Maraming kagaya ko, lalabas. Maraming kagaya ko. Ano kala ninyo, biro-biro ito? Babanatan nyo pa ako ng inciting to sedition. Ay, lako. Kaya sabi ko, wag na, ayo. Tapos sabi, hindi, serious kami. Para kayo, para makalabang ka. Hindi, ang laban nito, wala na. Tuloy-tuloy ito na tatapusin to. Kasi yung problema, pag ako, nakisakay ako sa ninyo, sa gusto niyo sistema, bakit ko re-respetuhin yan, yung batas na yan, kung kayo mismo binaboy nyo? Anong klase kayo? Double standard? Ha? Kayo nagnanakaw? Ang dami niyong ninakaw, kinulimbat, nagdodroga ka, Malacanang. Tapos nun nagbabayad kayo ng mga troll, dapat yan, death penalty din yung mag-maintain ng troll farm. Ha? Death penalty din yan. Pagka lumabok ang taong bayan at sinuportahan ang bagong administration, ay good luck sa inyo. Because if I will be there to advise, Madam President, if I will be there to advise, I will advise you a lot of things. There are a lot of things to do. Ang daming dapat ayusin. Congress, wala na yung party list. Kaya sorry doon sa mga tumatakbo, Sorry. Sara yung Congress na yan kasi it has been a symbol of corruption. Congress is a symbol of tyranny, of abuse of power, no? 1,000,000 lang ang boto nyo, ang yayabang ninyo, titirayan nyo yung 32 million ng boto at
yung mga Pilipino na naniniwala sa mainstream media may kalalagyan din kayo. You are not serving the Filipino people. Binigyan kayo ng franchise para mag-deliver ng tama, unbiased na balita. Ang ginagawa ninyo, you are tampering with the brain of the Filipino people. Mga wala kayong kakwenta-kwenta mga ano. And it has to stop. It will stop. The Filipino people will stop it, no? Kahit ako wala dyan. Hindi ako yung ano, ang kalaban nyo is the ideal na ang taong bayan gusto nang ituwid ang Pilipinas. Hindi Dado Enrique ang kalaban nyo. Ang kalaban ninyo, amplifier lang ako, mga kababayan, amplifier, mga BBM, ha? Taga-ganyan lang ako. Inspirasyon lang ako. Ang kalaban ninyo is the dawning of a new generation, a new breed of Filipinos who will not let this pass by. Tatapusin to ng taong bayan. Kahit anong kaso ilaglag ninyo. Hindi ako yung issue. Ang issue kayo. Kayong mga durugista, kayong mga magnanakaw, kayong komunista, kayong mga abuso. Gago kayo Kayo na yung gumawa ng kalokohan, kayo pa yung tama. Mga ulul kayo. Sira ulo kayo, babaliktarin niyo pa ako. Ulul! Gago kayo. Hindi tama yun. Kaya mga kababayan, malaking pasalamat ko kasi nakita ko kung sino yung mga kaibigan ko, sino yung mga sumusuporta sa akin. Huwag kayong matatakot na tumayo. Kasi ang turo ng mga magulang, mga ninuno natin, ipaglaban ninyo ang karapatan ninyo. Walang mali doon. Yung konstitusyon, tayo ang gumawa. Tayo ang gumawa. Tayo ang nagratipika. Papel lang yan, papel. Nilagyan natin ang buhay kasi we ratified the Constitution. Isa ako sa nagratify noong 1987. Pinagbotohan yan. Tinanong sa mga tao, gusto niyo ba ito? Ako, hindi ko nga binabase. Basta ratify ako. Sige. Ngayon ko na-appreciate yung Constitution natin. Nandoon siya. May mga flaw. Yes. That's why we have to amend the Constitution. And we will amend it. When this thing is over, we will amend the Constitution. We will put the Council of Elders right there on top of the President. The Council of Elders will represent all sectors of society. MILF, NMNLF, mga lahat ng ethnic groups, lahat ng grupo, PWD, mga lahat ng grupo, mayaman, mahirap, etc., etc. Pati yung mga LGD, ano yun? yung mga alanganin ba sa sex. Ay, nako. Mga depressed. I want each one of the Filipinos, all 119 million Filipinos, to be represented by an elder. Na pagka nakita na positive yung loko-loko na yan, na peking presidente, makita ng buong mundo, kahiya-hiya kayo. At kayong mga abusado, i-display namin kayo para sampalin kayo ng taong bayan. Hubad. Ano yung tawag doon sa French Revolution? Yung naka-pillory, nakaipit yung leg sa kahoy, nakalabas yung dalawang kamay na ganyan, parang ganyan. Lahat ng dadado, sampal. Political zoo. Kala nyo nagbibiro kami? Kasi hindi nyo na-appreciate, galit na yung taong bayan sa inyo. Nakaw pa kayo na nakaw. Hayop kayo. Tapos gagamitin yung batas laban sa amin, mga loko-loko kayo. Hindi pwede yun. At kayong mga kabagang na mga MUP, maraming salamat sa mga Scout Ranger. Alam ko naman di kayo, mga Scout Ranger, hindi nangiiwan Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa inspirasyon. At nandiyan kayo. Ang daming tumatawag sa akin, hindi ko na masagot, mga kabady Hindi ko masagot kasi nga, minomonitor yung cellphone, ayaw ko kayo mapahamak. Matatapos din to. Pagka lumabas ako at hinarap ko lahat, lumabas kayo. Ganun lang yun. Kita-kita tayo, may attendance check. Attendance check, Okay. Gusto ko rin malaman kung nanahimik ako kung merong proseso sa kung sinusunod pa nila. Hindi, yung pagdanakaw nga nila, hindi na sinusunod Bakit ako kasuhan ninyo Bakit yung mga magnanakaw, di nyo kasuhan, bilyon na ninakaw. Hindi naman ako nagdodroga. Bakit ganun?
Ba't ako kinakasuhan ninyo? Bakit itong mga nagdodroga sa Malacanang at sa mga agency, hindi nyo kasuhan? Bakit hindi nyo kasuhan yung mga nagnanakaw? Sipin nyo yung future generations ng Filipinos apektado sa ginawa ninyo. Sindikato talaga kayo, mga magnanakaw kayo. Sindikato kayo. And kayong mga nag-conspire, the Filipino people will run after you. Because the Filipino people know kung ano yung kanilang karapatan. Nandun lang kami sa karapatan namin. Nandun lang kami sa katotohanan, sa katuwiran, sa katarungan, at sa aming kinabukasan. Yun lang kami. It is our right as Filipinos to seek a better destiny. Not this kind of government, not this kind of governance, not this kind of people who we call leaders and honorables. You are all trash. And we will throw you sa garbage can. Sa garbage sa trash can. We will sweep you. The Filipino people will sweep you. Ay. Okay. So, iba, yung mga vloggers. Gusto ko rin malaman yung mga vloggers, kung sino yung mga totoong vlogger. Pati dito sa Duterte side na vloggers, pinapanood namin. Lumabas kung sino yung totoo na mga vlogger at kung sino yung mga vlogger talaga na pera-pera lang, no? Na kunwari na mga pro-people, pro-country, pro-Duterte, pro-everything, Pera-pera lang pala. pro-good, pero pera-pera lang eh. Naku po, Yun, nakita magaling magbasa to si madami ho yung mga yan. namin, no? So, in effect, mas maganda yung tumahimik ako, gano'ng katagal ba? Mga 1 linggo, para makita ang buong kamada, no? Ganun mag-isip ang Ranger eh, no? Sorry na nag-worry kayo, sorry. At doon sa mga sumusuporta sa akin at naniniwala, maraming salamat sa inyo. So, meron ba? Salamin. Kaninong salamin to? Pero, daming troll. Ngayon kayo mga troll, mag-ingat kayo. Bilang na rin yung araw ninyo. Pakulong kayo lahat, ng taong bayan, pakukulong kayo lahat. Bawal na ang mag-maintain ng troll farm. Lagay namin sa death penalty yan. Bawal mag-maintain ng troll farm. Ang sino man nag-maintain ng troll farm o sumali sa troll farm, patay kayo, death penalty kayo. Ituwid na natin to, may mali eh. Ang laki ng mali. Bakit ka tatanggap ng pera na galing na ninakaw sa taong bayan para siraan kung sino man ang kumakampi sa taong bayan? Mali eh. Bakit kayo gagawa ng troll farm para siraan ng isang vice president na hinalal ng 32 million, 125 million, ang kinukwestiyon nyo, na kinlir ng COA, pero kayong mga putragis kayong PI kayo, na ninakaw ninyo trilyon, putragis kayo. At saka, yung FGF, ninawin ko, ang FGF will stand with the Filipino people. We will stand for what is right. We will uphold the Constitution. What is the Constitution? We, the sovereign Filipino people. And kung ano yung sinasabi dyan na succession, yon ang ipapatupad namin. Ay, malas natin, si Inday Sara eh. Malas natin. Siya talaga. At kung sino man ang lalaban sa bagong presidente, aawayin namin. No? Aawayin namin. Bakit? Kasi ina-uphold lang namin yung Constitution. Gusto nyo baguhin yung Constitution? Pumila kayo. Kami, ang gusto lang namin gawin, amendment. Okay na ako sa preamble. Okay na ako doon sa Bill of Rights. May magdagdag ng konti. Gusto ko lang magkaroon tayo ng Council of Elders para hindi na natin sapitin to. Saan tayo pupunta? Wala yung AFP, wala yung PNP. Gago yung presidente, gago yung mga lahat. Wala. Pero kung may Council of Elders tayo, matrigger yon, i-define natin sa Constitution, hindi tayo kinakailangan kumalsada at hindi tatagal. Ang problema kasi tumagal eh. Ang daming ninakaw. Ang daming ninakaw. Now we have to go through AFP, PNP. Now we have to go through recovery. Recovering all the stolen wealth. No? Imagine yan, kung maaga kayong tumayo, tarang mga putragis. That shows na something is wrong sa thinking process ng ating armed forces. Sasabihin nyo, you will uphold the Constitution. Ninanakawan na tayo. Uphold the Constitution pa rin. Something's wrong.
Kaya the new AFP Chief of Staff, the new PNP Chief, ang marching orders ninyo, baguhin nyo lahat. Ayusin nyo lahat yung organization. And the Filipino people will support you. Hanggang nandyan ang taong bayan, huwag kayong kabahan. Nandyan kami para suportahan ang bagong leadership ng AFP-PNP. Bago ang sinasabi ko. Bago. Akala, kayo, General Marbil, General Browner, binigyan naman kayo ng pagkakataon ng taong bayan na ayusin to. Pinagtatanggol ko pa kayo sa mga vlog ko para hindi kayo bastusin ng mga ibang vlogger Pero hindi nyo naman pinagtanggol ng taong bayan. So yung nilakpasan kayo ng tadhana na sana naging, yung nagbablog, nawala tuloy ako. Naging yung proseso sana, naging maayos na okay sana tayo. Hindi, nanakawan pa tayo dahil sa gaganyan-ganyan kayo. Now, whether tumanggap kayo ng pera or hindi, the People's Court will investigate and will decide if you truly need to be given punishment. Lahat kayo mga generals. Kung wala kayong problema, wala kayong problema. Pero hindi namin palalakpasin ng taong bayan lahat ng kasamaan na nangyari. Maraming kawalangyaan itong administration na to, kaya uungkatin lahat yan ng People's Court. We are creating a People's Court para imbestigahan kayong lahat, no? Para habulin kayong lahat, para ilagay kayo, ipaharapin kayo sa hustisya, at para yung taong bayan ay maging panatag ang loob. So, yun yung okay. Maraming salamat. Di ko na mababasa yung Na yun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang kumbaga latest na pagsasalita nitong si Kap Dado kaugnay doon sa isinampang kaso sa kanya nitong si General Torre. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal lahat ng Pilipinas.